Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Lunes, 10 ng Abril, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng Pinoy Overseas, Lex. Hoy, ngayon ay Lunes Santo, kumusta na po? I'm sure lahat na ilan po natin mga kababayan patungo na sa kanilang mga probinsya. Ito yung panahon na nagtitika at nagre-reflect ang ilan po natin mga kababayan. Pero para doon sa mga iba, talagang hindi na ho nila inantay bakasyon ng yung anong araw ng Martes. Yun. Lunes pa lang, Lex, naghahanda na sila. Kaya puno yung mga bus terminals, mga airport na yan, papunta sa kanilang mga probinsya. Ingat ho kayo. Oo. Okay, at kung meron po kayong mga komento, sumbong o reklamo, maging mga anomalya ho na gusto po ninyong ilantad, abay mag-iwan po na kayo ng message dito po sa Kilos Pronto page. Sa Facebook po yan, makilahok, makianalisa, mga KP, interactive po ang ating pong programa. Eto ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na issue at balitaan, investigahan, umpisa na. Kapag wala ang pusa, todo piyesta mga daga. Itong eksena sa maraming kalye sa Metro Manila. Sa videong ito makikita, mga pedestrian at motorista, wala talagang disiplina. Alamin sa Kilos Pronto. Sa Uson Masbate, humihiyaw ang mga residente. Sira at maputik na kalye, kailan daw makukumpuni? Mr. Mayor, matagal na daw itong natimbre sa'yo. Ano ang nangyari? Alamin sa Kilos Pronto. Walang pusong illegal recruiter arestado. Target na biktima gustong maging OFW. Tingnan nyo ang pagmumukha nito. Baka isa kayo sa nabiktima at nagoyo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, kapag may disgrasya sa kalsada, minsan iisipin natin kung kasalanan ba ng motorista, ng pedestrian o mismo mga tagapagpatupad ng batas, kaya nangyayari ito. Tulad na naaktuhan po ng Kilos Pronto Night Brigade dito po sa lungsod ng Quezon. Kayo na mismo ang humusga kung sinong mali sa kanila. Ito po, panoorin. Pasado alas 10 ng gabi, sa panulukan ng Araneta Avenue at Quezon Avenue, may mga dagang kumakawala kapag wala ang pusa. Sige lang sila takbo at sa mga sasakyan nakipagpatintero. Ang nakakatawang eksena, may overpass naman sa lugar pero hindi pinapakinabangan ng mga pasaway na pedestrian. Tegas mukha nila itong nagagawa dahil ang mga traffic enforcer na dapat ay naninita sa kanila, wala. Pero mga nagpipiestang mga daga hindi pala nag-iisa. Ang mga tsuper ng jeep na ito, tigas mukha rin.
sa pagbibigay perwisyo. Ang mga ganitong eksena, nagpapakita lamang ng kawalang disiplina ng mga pedestrian at motorista. Pero mas nakakaalarma dahil sa kakulangan ng matibay na aksyon at may pit na pagsita mula sa national at local government, ang mga ganitong uri ng paglabag nagiging nakaugalian na ni Juan at hindi na napaparusahan. Para sa kanila, basta hindi mahuli, lusot. Eto naman tayo, Lex. Mula sa mga pasaway sa kalsada, dumako naman tayo sa maputik na daan ng isang bayan na lalawigan ng Masbate. Kilos pronto, pramdi na reklamo ng mga residente. Panoorin. Sa mga larawang ipinadala ng isang concerned citizen, matagal na raw na inireklamo ng mga residente ng Barangay Bonifacio sa bayan ng Uson, Masbate, ang kalsadang ito. Maputik at ang kalsada nagiging daluyan na lamang ng tubig na galing sa mataas sa bahagi ng naturang lugar. Kaya naman, ang mga motorista doble ingat sa pagbagtas sa kalsada. Ang mga residente naman, kanya-kanyang tiis sa pagtapak sa basang daanan. Ayon sa nagpadala ng litrato, matagal na raw nila itong inilapit sa pamalang bayan ng Uson. Ngunit ilang pinuno na raw ang lumipas, tila tuloy na rin daw na ibaon sa limot ang pangakong pagsasaayos ito. Nako naman, Mayor! Antay ba nating mas lumala ang problemang ito bago tayo kumilos at tuluyang itong isaayos? Lokal na pamalaan ng Uson, Masbate. Kilos pronto! Mga KP, para sa Kilos Prontong pagtugon ng sumbong, sa linya ho natin ngayon si Nonilon Bagalihog. Siya ho yung Provincial Information Officer ng Masbate. Magandang hapon ho, magandang gabi ho sa inyo, sir. Magandang gabi po lahat. Magandang gabi po sa mga tagapanood at tagamakinig po ng programa natin. Okay, sir. Sir, ito ho, idudulog ho namin sa inyo, mabilisan ho, sir. Ano? Ito hong, yung hong nasa barangay Bonifacio, bayan ng Uson, Masbate, sir. Matagal na ho to, parang ang dami hong mayor nangako ho rito. Baka kayo ho, baka sa inyo ho, magawa ninyo ng paraan. Ano hong magagawa ninyo rito? Opo, it's like this po. We're glad na narinig po natin ang hiling ng ating mga kababayan, na particularly dyan sa Bonifacio na bayan ng Uson. Kasi sa pagkakaalam po, itong Bonifacio ay isang municipal road. Bagaman ito ay isang municipal road, ito-double check mo natin kung sa annual investment plan natin ay nakapaloob ito. Para kung hindi man po ito nakapaloob, ay tatanggulin po natin sa ating buting gobernador, si Governor Antonio Co, para mabigyan naman po ng kahit sabihin natin, madali ang lunas itong problema natin. Just the same with yung concern po na naidulot po sa atin, yung nauna, yung sa Malbok, Para Road na napundohan na. Okay. Sa ngayon, ito ay panibagong suliranin ng bayan at ito po ay aaksyonan ng ating provincial government. Pagaman ito ay sa pagkakalam po ay isang municipal road. Okay. Sir, ano hong timeline ninyo rito, sir, para doon sa mga kababayan ho natin dyan? Isasagutin ko po kay Governor kasi ngayon na po ito nakarating sa atin. Willing po ako, open po ang opisina ko para mag-moderate sa akin ang concerned party. Para after na makuha po kami ng buting gobernador, ay may dictate po sa kanya ang words ng ating gobernador po. Sa palagay nyo kaya, sir, bago matapos ho yung sinasabing tag-init, kasi kung hindi ho gagawin ng tag-init ho to, baka mahirap na ho gawin sa tag-ulan yan. Yeah. Opo, tama po. Actually, dyan sa bayan ng Uson, meron po mga projects na sa annual investment plan ay may mga road opening at concreting tayo. So, double check ko lang ho. But most probably, ngayong mga tag-init ang panahon ng paggawa ng mga kalsada po natin. So, ipakiusap natin kay Governor na pwede. Okay. Okay. Ako, Ben, gusto kong paalam kay Sir Bagalihog na, sir, alam ba ho ninyo na si President Duterte po, ang kanya pong pangako, gawin pong infrastructure, talagang marami pong infra projects po ang ating pong bansa. Sana isa ho yan sa probinsya ho ninyo, sir? Tama po. At hindi lang yan ang
gagawin ng ating gobernador. Marami na akong natapos na ng project na ito. Yun. May mga ongoing at itatama natin yan isa sa mga priority ng ating muling gobernador. Sir, ano lang ha, kung maari sir, pakibilis-bilis lang ho sir dahil malapit-lapit na. Umuulan-ulan na ho kuminsan kasi April na ho may April rain na ho tayo sir. Best effort sir ha. Okay, thank you. Ayun. O dito tayo, usapang kalsada pa rin ho tayo. Reklamo kasi ng marami ho nating mga taga-subaybay ho na mga kababaihan. Madalas daw silang nasisipulan at tawagin ng iba't ibang pangalan habang naglalakad po sila sa kalsada. Ito yung tinatawag na catcalling. Naku. Ayaw ko nang gawin po dahil baka ako po'y mapagalitan. Ito po, panurin po natin. Sa kalsada, madalas maraming eksena. Nandyan ang matinding traffic, mga aksidente at mga pasaway na motorista. Nandyan din ang mga kolokoy na hindi mapigilang mambastos sa mga nakasulubong nilang babae. Marami nga pong nababastos kahit catcall, kahit lang po yung parang simpleng pag-ano lang po. Yun, nakakaramdam na po ng pagbabastos yung mga babae. Abang po ng jeep, tapos yun po, yung mga jeepney drivers po, yun. Parang kabastusan. Anong ginagawa niyo? Wala, ano lang. Deadpan lang. Hindi inaaway. Hindi, kasi lalaki mahirap. Sa ganitong kalagayan, gaano nga ba kaligtas ang ating mga kalsada para sa mga kababaihan? Ayon sa Social Weather Station at sa UnitedNationsWomen.org, noong 2016 lamang umabot sa 88% ng mga Pilipina na may edad na 18 hanggang 24 ang nakaranas ng sexual harassment. Madalas dyan ang paninipol at pagbansag ng ibang pangalan sa napagtripang biktima. Catcalling ang tawag dyan. Kasama rin ang paggamit ng mga bastos na lengguwahe, stalking, paninilip, panghihipo at iba pang malalaswang gawain. Hindi naman po namin maiiwasan na kapag dadaan lang kami, pero formal naman po yung attire namin, pero hindi maiiwasan na yung mga tambay dyan sa kanto or yung mga simpleng tao lang, yung mga lalaki na parang sumisipot o diba, hi miss, penging number, parang, pero sa amin kasi sa mga babae, parang syempre nakakabastos yun na dadaan ka lang pero ganun yung gagawin sa'yo. Higit sa kalahati ng mga insidenteng ito naganap sa mga kalsada, habang sa mga pampublikong sasakyan, establishmento, trabaho at eskwelahan naman ang iba. Magkakaroon na po ng hustisya po para sa aming mga babae po na tinatawag po kami kasi nakakabastos din po kasi para po sa amin yun. So maganda rin po na ma-implement po yung ganun po na batas. Ayon sa ulat ng United Nations Safe Cities and Safe Public Spaces Program, bukod sa banta ng karapatang pantao, may negatibong epekto rin sa kalusugan at well-being ng mga biktima ang ganitong pambabastos. Kahit sa mga probisyon na unjust vexation sa Revised Penal Code at Anti-Sexual Harassment Law ng 1994, walang malinaw na batas na diretsyong makatutugon sa isyong ito. Kaya naman, sinusulong ngayon sa Senado ang nationwide bill na SB 1326 o ang Safe Streets and Public Spaces Act of 2017. Nilalayo nito na panagutin ang sinumang gagawa ng sexual harassment sa kababaihan at maging sa mga miyembro ng LGBT sa mga pampublikong lugar gaya na sa mga kalsada. Tama naman yun na ipatupad yun eh. Hindi tama yung bastusin ka ng ganun-ganun lang. Kasi may karapatan naman kaming mga LGBT na ipagtanggol yung karapatan namin bilang tao. Kapag tuluyang naisabatas, aabot ang parusa hanggang 6 buwang pagkakakulong na may kaakibat na multa na hindi hihigit sa 10,000 piso. Magtatalaga naman ng Anti-Sexual Harassment Enforcers o ASHE ang MMDA at PNP para ipatupad ito. The fish are eating. So should you, anak.
thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik ang Kilos Pronto sa mga gusto ho magtrabaho abroad, lalo-lalo sa mga probinsya. Ano? Ito, mag-iingat ho kayo. Ano? Ay doon ho sa mga nag-aalok ng trabaho, nagre-recruit ho sa inyo, grupo ho kasi ng mga oportunista na nambibiktima sa mga probinsya. At isa sa mga suspect, alam niyo ho ba? Hulog sa bitag! Kagustuhan gumanda ang buhay ng kanya-kanyang pamilya. Iyan ang marahil ang isa at pinakamabigat na rason para sa mga kababayan nating mas pinipiling umalis ng bansa para magtrabaho. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon, umabot sa humigit kumulang 2 milyon ang bilang ng mga overseas Filipino workers. Indikasyon na marami pa rin sa mga Pilipino malaki ang paniniwala sa pag-asang hatid ng pakikibaka sa ibang bansa. Dahilan upang ang mga kawatan sinasamantala ang mga Pilipinong nais makapangibang bansa. Nakilala namin si Arnel Raquedan, tubong Luna sa probinsya ng La Union. Ayon sa kanya, bali-balita raw sa kanilang lugar ang paghahanap ng mga manggagawang Pinoy papuntang Cyprus. Tinawagan, first na nag-meet kami dahil sabi nung pinsan ko na may naghahanap daw ng aplikante papuntang Cyprus. So tinanong ko sa pinsan ko kung sino dahil interesado ako, sabi ko, dahil gusto kong makalabas, makatulong sa pamilya ko para naman makakuha sa mga utang. Dagdag pa niya, dito na raw nagsimula ang proseso ng kanyang aplikasyon. Then sabi nila sa akin, maghanda ka ng tinanong pa ni tinanong ko pa sa kay Jason nung nasa La Union siya kung magkano yung placement. Sabi niya 135. Sabi ko, ang laki naman. Then sabi niya, mag-produce ka ng 35 para sa processing fee. So yun ang kuan ko, nakaproduce ako ng 60 that time. So lumuwas na ako ng ganito. Nabigay ko yung mga application letters ko, mga biodata, yung mga passport ko. At matapos ang ilang pang transaksyon, umabot sa higit 100,000 piso ang kanya pang naibigay sa agency ng ATC Human Resources Incorporated, kung saan niya nakilala sina Jason Ratilla, Catherine Sioson at Helen Claro. Ngunit ang pangakong trabaho tila naglahong parang bula. Makailang ulit daw siyang nag-follow up sa mga taong nakatransaksyon niya, subalit naging mailap daw ang kanilang sagot. Katulad ni Arnel, ganito rin ang sinapit na kapatid ni Alice na si Heidi Baldonadi na taga La Union din. Subalit upang bayaran ang perang na ibigay kina Helen, nagpursige pa rin daw ang pamilya ni Heidi na tumuloy pa rin siya. Dahil sa hindi pakipag-ugnayan ni na Helen, kina Arnel at Alice, dito na sila nagpasyang iakyat sa korteng reklamo. At Disyembre nung nakarang taon, tuluyang lumabas ang warrant of arrest para sa 3 sa kasong syndicated illegal recruitment. At ang isa sa mga kinasuhan na si Catherine Sioson na pag-alamang kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Quezon. Sa pagkakataong ito, Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Police Chief Superintendent Guillermo Elezar ng QCPD. At sa warrant and subpoena section ng CIDU, agad na plinano ang gagawing paghuli kay Catherine. Nalaman mo nandun, na-conduct mo lang, nandun talaga, o yun, ano na namin, papasukin na. Sa ngayon, hindi natin alam kung nandyan siya, no? Sa barangay Paligsahan, Quezon City, nangungupahan si Catherine. Dahil sa alam na rin ni Alice ang eksaktong apartment ng suspect, kinabitan namin siya ng surveillance camera upang siya mismo ang kumumpirma sa katauhan ni Catherine. Nakaabang na rin ang mga operatiba. At sa hudyat ni Alice, dito na pumasok ang mga operatiba. Ano po itong para saan po ito? Ay, warang para sa pulis po. Nag-iso si Jan. Kayo po ay, makinig kayo ha, kayo po ay pinaresto ni Judge. Sino?
sa salang Liga Recruiter, ano? Syndicated estafa. Okay, syndicated estafa. Ganito po yan. Karapatan nyo kumuha ng abogado. At hindi nyo kaya, ang gobyerno pwedeng magbigay ng abogado sa inyo para maipagtanggol nyo yung complaint na ating sa inyo. Ano? Sa ngayon, implement namin itong warrant o baris para sa inyo. Amalis ko kayo sa salang Liga Recruiter na. At matapos sa pag-uusap, sinama na si Catherine patungo sa QCPD. Dito na rin kami nagkaroon ng pagkakataong makausap si Catherine Sioson. Mariin niyang itinanggi na maging siya ay nabiktima daw ni Ellen Claro. Ako po ay hindi nanloko. Ako po ay biktima at ako ang pinakamalaking biktima sa sitwasyong ito. Dahil unang-una po, ako po yung naka-tie up sa agency. Ako po yung nag-cash ban doon. Ang nagmamay-ari lang po ng job order ay si alias Helen Claro, pero ang napag-alaman ko po na ang pangalan po niya ay Elena Bumaltic Garcia. Ngunit, anumang paliwanag, kakaharapin ngayon ni Catherine ang kasong syndicated estafa. Sino man na nakakilala o nakakaalam sa kinaroroonan ni na Elena Bumaltic Garcia o Helen Claro at Jason Ratilla, ipagbigay alam ito sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, Warrant and Subpoena Section sa numerong 924-3111 o di kaya makipag-ugnayan sa Kilos Pronto sa aming Facebook page. Samantala po naman, travel trends tayo at food trends. Yan po ang laging inaabangan po ngayon, lalo na po ng mga millennials. Tulad po namin ni Ben. Hindi na pala tayo millennials, no? Ano na pala tayo? Ako, millennial by heart. Ganun na rin ako. Dahil kapag uso, inain at syempre patok na patok po yan sa ating po mga kababayan. Kaya ang tanong, sa mga travel at food list mo, in ka ba o hindi? Para malaman, direktang tutukan po natin yan mula mismo sa kalihimo ng Department of Tourism. Panuorin po natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfoteo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Makulay, natatangi, at tatak Pilipinong kultura. Isang malaking pasiklab ang pagbubukas ng Madrid Fusion Manila. Bukod sa nakabibili na ethnic dance presentation, high-tech din ang pakulo sa pinakamalaking International Gastronomy Congress sa mundo. Nitong nakarang Huwebes, opisyal nang dinuksan ang Madrid Fusion sa daan-daang international delegates at food enthusiasts. Highlight ng Food Congress na ito ang mga produktong truly Filipino. Mula sa kape, kakanin, at regional delicacies, pati na rin ang sikat na dishes with a twist. The crispy rice ball. Present din ang mga pagkaing tamang-tama sa summer feel. Ito yung masarap na halo-halo. Sa mga mahilig naman sa wine, international flavors ang pagpipilian. May seminars din about culinary heritage kung saan pwedeng makakuha ng tips mula sa world-renowned chefs. So ready your appetite and join us for a sumptuous feast. Kain tayo. I'm really having fun. Ang daming napakasarap na pagkain na hindi ko pa natikman. So I'm enjoying. There's one food here that I really want. I hope may laman pa. This is nice. Ukoy na lagdaw. Napakasarap. It's made of crispy shrimp. So this is from Nueva Vizcaya. From Nueva Vizcaya. Masarap ito, tikman ninyo. Ito po sa Nueva Vizcaya yung lagdaw, which is the freshwater shrimps na maliliit po. And we made fritters out of it, so we call it okoy. This is our budo spread. So we use po black rice, organic rice. And this is white tanglad rice. White tanglad rice. Okay. And all the components of our lechon. Patok sa panlasa ang mga food sample na pampika-pika. Small servings pero solve ka sa dami ng choices. This is mango bulalo and then yung sauce. Titingnan ko ulit ha. Sarap. This is lipa adobong manok. So tikman natin ha. Masarap.
This is Pampanga Morcon. We made 3 types of tacos that represent Luzon, Visayas, and Mindanao. So for Luzon, we made carne asada made of bulalo from Batangas. And then for Visayas, of course, it's Cebu lechon. For our Mindanao, we have the Jensen tuna. Siguradong sa paglilibot pa lamang, busog na kayo. Kaya magpalamig muna tayo. Napakasarap. So when you go to Bicol, get hold of this kind of ice cream. This consists of malunggay, calamansi juice, and okay, tikman natin ha, ang turmeric juice na. Very healthy. Very healthy. At ang hindi mawawala sa pagkain Pinoy, kakanin. This one is ubi mochi. Different kind of sapin-sapin. Marami siyang flavor. Bread, cheese, pandan, ube, and leche flan. We would like the Philippines to be the center of gastronomy in Asia. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo ako muli as we bring you the latest travel trend here on Wonderful Pinas. Lagi ho nating sinasabi mga ka-KP, ano mang bagay kapag hiwaga, may misteryo. Alam niyo ho kasi, yung misteryo na yan, hindi na ho hiwaga kapag naalaman nyo. Halimbawa, kapag kayo may karamdaman. Marami ho kasi dito sa mga kababayan ho natin, lalo-lalo mga nanonood ho ng Kilos Pronto. Tulad ho nitong si Carlos Miranda, taga Las Piñas, na-diagnose ng polycystic kidney disease. Pananakit ho ng tiyan ng 2008, napadala ho siya sa, nag-hospital sa PGH. Ay talaga hong tumaas ang kayang creatinine. Alam niyo ho ba, pinaghanda ho siya ng 1 milyong piso sa kidney transplant. Ang ginawa ho nito, again, sabi nga ho natin, bumaba ho, ano? Subukan niyo ho yung King's Herbal. Hindi ho to gamot, ha? Ingat ho tayo. Supplement ho to. Panoorin ho. Ang nangyari noong panahon 2008, sumakit yung dito ko, yung left and right stomach. Nagpasama ako sa brother ko, dinala niya ako sa PGH. Diagnose ng doktor sa akin, meron daw pala akong polycystic kidney disease. Isang beses, sinubukan kong uminom ng King's Herbal. Mga 2 to 3 months, nagbabago yung result ng laboratory ko, sa creatinine ko nga. Kaya ang nangyari, tinuloy-tuloy ko yung inom. Tapos from that time, every month, nagpapalaboratory ako. Hindi na yun mataas. Dati yung score ng creatinine ko umabot na 500. Ngayon, ang mga score na lang, mga na 100, 120. Sabi ng doktor, nung nalaman niya yung findings, pinaghahanda niya ako ng 1 million pesos Kasi daw para sa kidney transplant. Magmula pa noong 2008 hanggang ngayon, wala naman So, ibig sabihin, nagkaroon ng magandang resulta, di ba? Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Diretso na tayo sa reklamong personal po na isinumbong dito sa ating pong tanggapan sa Kilos Pronto. Lakas loob pong lumapit sa KP ang 3 pong janitor para isumbong po ang kanila pong ahensya. Taong 2010 na umpisa magtrabaho sa The Clean Company Incorporated. Ito po sila Larry Juanico at Rafael Bergonio, pawang 31 years old. Habang si Rafael Cortes naman po, 52 years old. 2011 po pumasok bilang janitor. Pero simula raw na magtrabaho po sila, ni isang kusing, wala raw inihulog po sa kanilang mga benefits tulad po ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth na dapat po
continuous po ang pagbibigay po ng kontribusyon. Ang masaklap, may monthly deduction daw ho ang mga ito sa kanilang sweldo. Nakikita ho yan sa kanilang pong payslip. Kaya diretso na ho natin tanungin, ito pong masisipag na mga janitor. Hirap ang trabaho ng janitor, di ba? Magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Oo. Paano ninyo nalaman na itong kumpanya nyo, itong The Clean, clean pa naman sila, no? Hindi pala malinis ang record nila. Paano nyo nalaman? Nag-check ba kayo sa inyong record? Nag-verify kami, sir. Okay. Tapos anong na-discover ninyo? Yung sa akin naman, butal-butal. Okay. Mayroong walang record sa isang taon, mayroong ding 3 taon walang record. Kaya yun ang ano ko, kasi nagreklamo na ako kasi matandaan ako eh. Tapos nagreklamo kami sa SSS sa Mandaluyong. 2 years after, wala pa rin ginagawa rin yung SSS accounting officer ron. Importante kasi yan, di ba? Ikaw, ganun rin sa'yo? Ganun, sir. Nalaman mo na walang hulog rin? May record na rin po ako sa amin ng SSS. Mahigit 1 taon na. Tsaka 7 months na walang action po. Okay, kausapin natin itong, ano ba to? May-ari ba to? May-ari ng The Clean? Operations Manager yata ng The Clean Company Incorporated. Magandang gabi ho sa inyo, sir. Jerwin Buereno ng The Clean Company. Nasa linya ba siya? Hello, sir. Sir Jerwin, ikaw po yan? Opo. Nandito ho yung 3 ho ninyong mga masisipag pong mga janitor. Nirereklamo ho inyong kumpanya dahil hindi daw kayo nagre-remit na kanila pong kontribusyon? Actually, sir, yung sa contributions namin, meron naman kaming bayad. Okay. Ang problema po is hindi naman siya nag-a-appear doon sa posting para sa SSS. Hindi nag-a-appear saan ho? Doon sa posting po. Paano ho yun? Imposible naman siguro mangyari. Parang sinisisiyo ninyo, yung ahensya natin sa gobyerno ang may problema? Meron po kami, sir, kopya na 9.8 million na unposted amount from SSS. Ngayon po, yung aming department, Claims and Benefit Department, is nakikipag-coordinate sa SSS, sa branch namin dito sa Mandaluyong, para maayos yung posting nun. Hindi. Inaamin nun ninyo na may problema rin po talaga. Hindi, sir. Kasi kung, halimbawa, ikaw yung employer, nagbayad ka, hindi pinosting SSS, so hindi natin masasabing hindi kami nagbayad kasi may payment kami. Sandali, sir. Paano hindi nila na-ipopost? Na-check nga ho ng 3 ho ninyong mga trabahador ho dito, sir. Na wala daw hong... Ang sinasabi nga namin sa kanila is, hintayin lang nila na maiayos ng SSS yung filing system, yung posting system nila. Kasi yung, sir, ang problema. Yung posting system, like meron po kaming SBR at saka R3. Yung po yung mga proof of payments, nagbabayad kami sa bangko. Ngayon po, sir, yung pag-posting ng SSS para mag-appear doon sa pangalan ng 3 tao na yan, yun na nagkakaproblema. Medyo hindi po ako bentang-bento doon sa inyong pong paliwanag. Sir, si Alex Santos po to sa Kilos Pronto tayo. Tayo po'y napapanood po sa PTV4 sa telebisyon po ng bayan. Opo. Gusto sana namin makuha ang side doon ninyo. Parang hindi ako bentang-benta doon sa inyong pong paliwanag na imposible ho, ang may kasalanan ho dito na hindi nagpo-post po ng inyong pong mga kontribusyon ang mga ahensya ng gobyerno. Naku po, baka kayo po'y balikan ho na itong mga ahensya sa gobyerno. Sir, meron po kaming papel na galing sa SSS. Ano sinasabi ho? Ng kopya. Anong sinasabi ho? Na kumpleto kayo ng kontribusyon? Ang sinasabi, sir, nila is ito yung mga unposted amount na hindi nila naiayos nung time na mga nakaraang taon. Parang hindi naniniwala. So we are connecting with the branch. Okay. Ganito. Na maiayos tong uncollected amount na to. Jerwin, nandito yung 3. Pakinggan natin kung sila ba'y bentang-benta ba sa paliwanag mo. Go ahead. Ikaw. Ako, sir, matagal na ako nag-verify niyan sa sa SSS ko. Tapos nagreklamo na ako sa Mandaluyong SSS accounting officer doon. Puro sinabi inayos lang. May record ako na 2015 ako nagreklamo. Hanggang ngayon walang linaw kahit paliwanag. Bakit ganon na Mr. Jerwin? Laging sinasabi niya inaayos pero wala naman palang ayos. Yun nga, sir, ang natin Kasi kami, sa amin, wala kaming control over sa SSS. Ganito siguro gawin natin. We will give the necessary documents, pero yung sa SSS, sila yung gagalaw sa loob. Okay. So I have no control over them. Sige ho. So sinasabi nga namin sa mga tao namin na ganyan,
magpunta kayo dito at bibigyan namin kayo ng proof of payment o yung document na kinakailangan na ipinapakita sa SSS. Okay, ganito Jerwin ha. Dahil yan ang paliwanag mo, itong tatlo, papupuntay namin ito sa Department of Labor, kasama po ang SSS, itong Pag-ibig, at the same time, ito pong PhilHealth, at doon tayo magkakaalaman kung talaga ba hong tama yung sinasabi ho ninyo. Pag kayo po'y mali, ay naku po, baka magsara na ho kayo. Ang mas maganda talaga, sir, is pumunta sila dito para magkaintindihan. Sinong sinasabihan nyo po? Itong tatlo? Yung mga tao namin, sir. Oho. Kasi wala naman tayong masasolve na problema kung puro tayo complain eh. Ngayon, kung pupunta sila dito at pag-ayos tayo, mag-aayos. Alam mo, Jerwin, kaya ho sila pumunta ho dito sa Kilos Pronto, kasama ko po si Ben Tulfo. Ang kanila lamang ho, hindi ho sila magko-complain kung wala hong problema. Di ba, sir? Opo. Oh. Ay, ang problema nga natin, sir, is hindi lang naman kami ang namumroblema. Actually, namumroblema kami kasi yung 9.8 million is a big amount of money para maipos sa kanila. Sir, sandali lang. Ito, si Ben, kasama ko. Sir, alam nyo, pinakikinggan kita kanina, ano? Parang lumalabas sisi mong SSS. Yung bang Sir, gusto mayroon na po kaming naunang kaso sa ibang TV station. Sandali lang, sir. Sandali lang, ano? Wala akong pakialam doon sa mga kaso yung sa ibang TV station. Kami, gusto namin solusyonan lang to. Nasa istasyon ho kayo ng gobyerno. PTV4 ho to. So, kung sa ibang istasyon, parang pwede nyo hong ganyan, gobyerno ho to. Ang SSS ho, gobyerno rin ho yan. Okay, minamanage din ho yan. Ngayon, para sa akin, parang sinasabi mo, kung pinakikinggan kita, sabi mo kay Alex, ang problema sa SSS. Nasa ere ho tayo. Pwede hong gamitin to na parang gusto kong sabihin sa'yo, ito'y pwede nating ilabas to, na parang sinasabi, pakiulit-uli na ang kaninong kasalanan sa SSS at wala kayong kasalanan dahil may proof of payment kayo. Yun ho bang akin naririnig? Hindi sa SSS, pero yun po yung katotohanan. Hindi, ibig sabihin. So, in other words... Kaya po kami ng papel na galing sa SSS na meron kaming 9.8 million na unposted payment. Unposted ho yan? Yes, sir. Wala ho ba kayong kulang kaya nung araw unposted because baka may magulo ho yung inyong pagbabayad? Baka mga butas-butas yun. Ibig sabihin may laktaw-laktaw? Kaya namin ngayon yung sistema. Okay, sir. Kaya ako sinasabi unposted kasi baka magulo yung mga naunang sistema ho ninyo na hindi nyo pwedeng isisi sa SSS. Baka ang pagkukulang sa inyo kaya hindi pa nila ma-post kasi hindi ho magre-reconcile yung mga posting nila sa sinasabi ninyo kasi lalabas baka meron pa kayong balanse. No, hindi kaya parang hinahabol nila yung mga problema ninyo, sir. Hindi ho ba, sir? Yes, sir. Nato po kami doon sa status na reconciliation with SSS. Ayun. Ngayon, ang ibig sabihin ng reconciliation, it's a settlement. Na meron kayong... Inaayos po namin, sir, yung mga record na sinasabi ng SSS. Okay, sir, sandali lang. Naintindihan ko na. Kayo ang may problema, pinagbibigyan kayo ng SSS to reconcile yung mga kakulangan ninyo para maayos, sir. Yun ba? Kasi para ma-post ho yan, hindi basta-basta nagbabayad kayo, baka may i-post nila sa mga panahon na hindi naman nauukol sa ngayon, magkakaproblema nga. Iba ho yung... Yung inaayos namin sa ngayon. Ayun. Kaya yung namin yung mga tao, kung ano man yung nagiging problema nila, is pumunta dito at dito makipag-ayos. Sandali muna. Alam nyo ba kung bakit lumapit sa amin? Dahil alam tiwala ho sa inyo niloloko nyo sila Ganun ho ang dating Kaya wag na ho kayo maglilinis-linisan. Natatawa lang lalo ako sa iyo. Mabibitag namin kayo dyan kayo may problema. Alam niyo ba may problema kayo? Hindi may post ng SSS because you have to settle yung mga accounts ninyo, discrepancy or delinquency. Sa inyo ho yun. Wala sa SSS. Ayaw ng SSS magkaroon ng basura kasi baka maghalo-halo ho yung bayad ninyo ngayon doon sa mga nakaraang account ninyo, sir. Ngayon, naintindihan ko na. I-advance nyo na yung mga tao na nagreklamo sa inyo. Sandali muna, sir. Lumiiwas ka Ang ibig kong sabihin, pakinggan mo na lang to. May problema kayo sa nakaraan, iba ngayon sa kasalukuyan. Para ma-reconcile yan, aayusin, kaya hindi pa napopost kasi magulo ng konti. Ngayon, lumapit yung mga tao, hindi nyo papaliwanagan. Kasi ganun din ang sinasabi ng SSS, malamang siguro mayroon kayong sinasabing settlement ngayon, maging mabait sa inyong SSS. Ano po ba yung taon na hindi kino-complain nila na wala daw... Anong taon ang problema ninyo noon, sir? Sige, gusto nyo baka lalabas ngayon. So, anong taon ho kayo nagka-problema?
Wag ho natin tingnan ngayon. Sa SSS po? Oo. Anong year ho yung nagkakaproblema kayo sa SSS na hindi lumalabas kung kaya't medyo naho-hold muna yung binabayad ninyo pero nandyan lang naman yan. Hindi lang malaman kung saan nila ipopost. Baka nagka-problema ko sa inyong record keeping, sir. Sir, we have records na binigay sa amin dito ang SSS and it will prove na yung payments namin. Yes, meron nga kayong payment, sir. Pero ano yung problema ninyo nakaraan na hinahawakan nilang kasalukuyang payment ninyo? Meron ho kayong problema sa nakaraan siguro, sir. Kaya hindi... yun lang, sir, hindi ko alam kasi... alamin mo muna bago ka magsasatsat. Kasi mapapahiya ka. Sir, Kasi alam mo, sir, nakikita ko, sir, ganito na lang, may problema kayo sa nakaraan. Kasalukuyan, wala na siguro. Kaya lang magkakaroon ng effect ho yan sa mga kasalukuyan empleyado. At hindi namin sinasabing hindi kayo nagbabayad. Aminin nyo, may problema kayo, kaya ayun, medyo nagkakaroon pa ng sinasabing problem sa posting. Make-up. Yun ba, sir? Dito, without knowing all these documents na kinakailangan sagot ko sa inyo, tapos hinahatulan nyo na kaagad ako. Makinig. Sir, makinig ka, no? Alam nyo, merong programang SSS na ilalantad yung mga delinkwente at yung ibang mga medyo, ito yung programa naman na bibigyan sila ng parang parangal sa yung mga nagbabayad. Asa ang karoon? Tayo ng documentations na pag-aharap-harapan. Okay, sige, ganito na lang, opinion hindi naman po natin masusolve yung problema eh. Ang problema natin dito, isolve natin yung problema with the documents available. What kind of documents do you have? What kind of documents do you have? Pasensya na po kayo. What kind of documents do you have? Hindi ko po masasabi sa inyo ngayon dito, sir. Mayroon ka bang... Hindi po, magpapunta na lang kayo ng tao dito. Sige, ganito na lang, sir, We will give you the benefit of the doubt. Sasamahan namin kayo, magdadala kami ng representante ng SSS. At may camera kaming butal, bubuksan nyo na ngayon yan. Katuwang ho namin ng SSS. So wag nyo ho kami pinagloloko. Kung gusto niyo po, pupunta na lang. Talagang pupunta kami sa inyo, nahamon na ako. Sige, sir. Tinatanggap kong hamon mo, tandaan mo to. Hindi, sir, kita hinahamon. Bukas na bukas, pupunta kami sa inyo. Hindi po ako naghahamon sa kaya inyo. Wala naman akong laban sa inyo. Ano sabi mo? Empleyado lang po ako dito, sir. Ay, ganun pala. Okay, makinig ka. So, makinig ka. Anong pangalan na may-ari ng kumpanya niyo? The Clean. Anong pangalan? Sinong nagmamayari ng kumpanya niyo? Sir, hindi ko na po kayang sabihin yung sagutin niyo sa inyo over the So, in other words, dorobo ba mga may-ari niya na hindi mo sabihin kasi nakarehistro yan? Kaya naman ang tingnan sa Securities and Exchange Commission kung makinig ka. Bago kita bagsakan ng telepono, makinig ka. Kasi una-una, nasa ere tayo. Mayos ka. Binibigyan kita ng sinasabing pagkakataon sumagot. Empleyado ka lang, kung sumagot ka, daig mo pang may-ari. Ang may-ari dito nalalagay sa alanganin kasi ikaw, satsat ka ng satsat na wala ka pa palang hawak na dokumento. Tinatanong para lihitimo, kung lihitimo bang negosyo ninyo, sino nagmamayari, hindi mo kayang sabihin, baka dorobo ka, baka ikaw yung bogus. Maraming pong salamat, sir. Pasensya ka na po, sir. Pasensya ka na po, sir. Kasi empleyado lang po ako dito. Sige, ganito na lang, ha. Bukas na bukas, pupunta kami dyan. Sige, larga. Wala kang kwentang kausap. Period. Alisin mo na yan. Okay, ganito na lang. Simple lang to. Nakahinga na ba kayo? May problema nga yung inyong sitwasyon. Kasi kung may mga problema sa posting, may problema ng nakaraan sa kasalukuyan. Ganyan yung mga sitwasyon sa SSS. Kapag hindi na post, merong problema na... Hindi ganun kabilis. Yes. Hindi lang ipopost ka. Saan mo paano yung mga nakaraan? So ngayon, kung kayo siguro baka umayos na sila, nagkaroon na ng settlement, areglo, kinakailangan bayaran. So gano'n lang, kasimple. Tingnan na lang siguro muna natin kasi kausap natin, empleyado lang, hindi may-ari. Kung may-ari lang yan, mangangamba yan. Dahil unang-una, may gagawin ng SSS na patakaran na malapit na ayaw kong sabihin. Okay? Yes, tama yung sabi ko nga sa kanila. Para magkaalaman, tutulungan natin sila at dadadali namin kayo sa SSS. At papunta tayo ng Dole. Okay? Sige. Anyway, dito naman tayo, Lex. Asthma. Alam mo ba yung sabi? Vertigo. Nahihilo. Pag may asthma ho talaga, iba ho to eh. Ibang pakiramdam ho to. So, hirap huminga. Pero para sa atin, iba naman yung nahihilo. Alam nyo,
ito ho'y hindi gamot. Sasabihin ho namin sa inyo, nasubukan ho na may karamdaman. Alam niyo ba, pag nahilo na siya, pinipikit niya lang kanyang mga mata. Kapag sinumbog ng vertigo, hindi ho, umiikot ho yung kanyang paligid. Pag inatake ho siya ng hika, naku, hindi nakakahinga. Alam niyo ho ba, ito hindi gamot. Hindi ho pwedeng gamitin substitute sa gamot. Herbal ho to. O pakinggan ho kanyang storya. Meron akong asthma at vertigo. Pag inaatake ako ng asthma, talagang hirap sa paghinga. Sa vertigo naman, hilong-hilo ako, hindi ako makalakad. May nagrekomenda sa akin, nanay ko, na painumin ako ng King's Herbal. Sinubukan ko hanggang sa napatunayan ko na malaki ang naitutulong ng King's Herbal sa katawan. Lalo na sa akin, mataba pa ako. Pag hinika ako at uminom ako ng King's Herbal, miracle. Kasi nawawala kagad ang hika ko, nawala din yung vertigo ko. Tinuloy-tuloy ko ang pag-inom ng King's Herbal. Hindi na ako sinusumpong, hindi na rin ako inatake ng vertigo. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ang Kilos Pronto, pasintabi ho sa mga naghahapunan. Medyo dugyot ho ang kengkoy sa aming nabidyohan. Lalaking tinawag na... Kalikasan. Ito'y kalikasan. Sa bangketa ipinakita ang kanyang... Nako, eto, panoorin ho. Hindi nyo mapigil. Pasintabi ho, no? Panoorin na lang. Bawat isa sa atin ay nagnanais na malinis na ginagalawan. Walang nakikitang eyesore, walang kalat na basura, at higit sa lahat, hindi mabahong paligid. Pero sa Ross Boulevard na sakop ng Parañaque, may paskelmang paalala na nagpapatupad ng kalinisan. Wala namang pakialam ang mamang ito kahit pumanghi ang kanyang kapaligiran. Lantaran siyang umiihi sa bangketa at hindi man lamang ikinukubli ang kanyang gawain. Ang kolokoy talaga namang walang kahihiyan kahit pa makita siya ng mga nagdadaan. Hoy, 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 manong na kengkoy! Huwag mong gayahin si Bantay! Ilugar mo naman kung saan dapat umihi at huwag kang pasaway. Mahiya ka naman sa nakakakita sa gawain mo. Huwag kang makipagkumpetensya sa mga palaboy na aso. Hanggang Wednesday tayo, Ben. Hanggang Wednesday. Holy Wednesday po. Nandito pa rin po ang Kilos Pronto. Hanggang bukas, magkita-kita pa rin po tayo. Higit sa sumbungan, investigahan, baltaan, dapat Kilos Pronto!